Magandang araw po sa inyong lahat. Tara na't ipagpatuloy ang laban ni Muwi at ng disipulo ng Mountain Fist King na si Taekang, tayo na't simulan na natin. Sa sandaling ginawa niya iyon, agad sumugod si Taekang at sinuntok si Muwi. Umiwas si Muwi sa halip na salubungin ang atake. Balak sana nitong e-deflect ang lahat ng suntok ni Taekang para mapahiya si Yanho. Ngunit napagtanto niyang mas malala ang pinsala ng kanyang kaliwang kamay kaysa sa inaakala niya. Kaya minabuti niyang umiwas na lang kaysa makipagsabayan sa lakas ni Taekang. Napansin ni Taekong na iniiwas ni Muwi ang kanyang kaliwang kamay kaya dahil dito, doon niya itinuon ang kanyang mga susunod na atake. Mula sa likod, sinubukan niyang suntukin si Muwi pero mabilis itong naiwasan ni Muwi. Pinagsama ni Taekang ang kanyang mga kamay at tinaas ito, balak nitong ihampas si Muwi pababa. Ngunit bago pa niya magawa iyon, tinamaan siya ni Muwi sa dibdib gamit ang espada. Hindi naman natinag si Taekang at agad itong sumuntok muli, ngunit tila nakaiwas pa rin si Muwi. Sa lakas ng suntok ni Taekang, nadurog ang lupa at kumalat ang alikabok sa paligid. Pagkatapos nito, biglang naglaho si Muwi sa harapan niya at lumitaw sa likod nito. Naramdaman ito ni Taekang kaya mabilis siyang umiwas sa pamamagitan ng pagyuko. Kasunod nito, sinuntok niya ang kaliwang braso ni Muwi. Nagulat naman si Muwi at hindi niya inaasahan na agad mapapansin ni Taekang ang kahinaan niya. Doon niya napatunayan na hindi basta-basta ang kanyang kalaban. Sinipa nito si Taekang para magkaroon ng distansya at sa puntong iyon, naisip ni Muwi na hindi na siya pwedeng maglaro lang. Dahil sa kondisyon ng kanyang braso at sa galing ng kalaban, kailangan na niyang tapusin ang laban. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang espada at inayos ang kanyang tindig. Pero bago pa siya umatake, naramdaman na ni Taekang ang panganib na dala ni Muwi. Alam niyang hindi niya kayang harangin ang susunod na galaw ni Muwi para daw itong pader na babagsak sa kanya. Dahil dito, lumuhad si Taekang at inamin ang kanyang pagkatalo. Hindi nagulat ang Iron Mountain Fist King. Napansin niyang hindi naman talaga umatake si Muwi, pero sapat na daw ang kanyang kilos para mawalan ng lakas ng loob ang kalaban. Habang tinutulungan ni Muwi si Taekang na makatayo, napagtanto ni Yanho na kayang pabagsakin ni Muwi ang kalooban ng kalaban sa pamamagitan lamang ng kanyang presensya. Para kay Yanho, maayos ang unang pagkatalo ng kanyang disipulo. Alam niyang kailangan talagang matalo ang isang tao para matuto. Yumuko si Taekang at nagpasalamat kay Muwi, sinabi niyang marami daw siyang natutunan. Yumuko rin si Muwi at sinabing maganda daw ang kanilang laban. Tinanong niya kung maayos lang daw ba si Taekang. Sumagot naman ito na maayos lang daw siya. Pagkatapos, sinabi ni Yanho kay Muwi na siya ang may mas malalang pinsala. Tinanong niya kung pwede niyang tingnan ang kaliwang braso nito. Pagsapit ng gabi, bumalik sila sa Shining Radiant Sect. Ikinwento ni Namujin at Muchou kay Mua ang nangyari, sinabi nilang nanood sila ng laban matapos umalis sa hot spring. Sinabi ni Mua na 4 na oras na silang nawawala at tinanong nito kung bakit siya iniwan. Kinabahan si Muchou at sinabing nakalimutan niyang sabihin kay Mua dahil daw biglaan ang laban ng kanilang senior disciple. Dagdag pa ni Mujin na sobrang intense daw ng laban kaya doon lang siya nakatutok. Hindi natuwa si Mua at sinabi nitong hindi sila dapat umalis nang walang paalam at nag-alala daw ito sa kanila. Humingi naman ng tawad si Muchol at ipinaliwanag na talagang matindi ang laban. Nang tanungin kung gaano katindi, sinabi niyang ang kalaban ay ang disipulo ng Iron Mountain Fist King. At dito ay ikinwento niya ang buong nangyari. Habang nagsasalita siya, makikita si Taekang na nagsasanay sa bubong ng sekta at naka-handstand gamit lang ang hinlalaki nito. Lumipat ang eksena na kung saan ay kinakausap ng Iron Mountain Fist King si Muwi, sinabi niyang mas malala ang pinsala nito kaysa sa inaakala niya. Hindi siya makapaniwala na nanalo pa rin si Muwi sa ganitong kalagayan. Habang sinusuri nito ang braso ni Muwi, ay napasigaw ito sa sakit. Sinabi ni Yanho na kailangan niyang tiisin iyon. Kung hindi agad maagapan, pwede itong humantong sa permanenteng pinsala. Dapat pa nga raw magpasalamat si Muwi dahil nakakaramdam pa siya ng sakit. Pagkatapos, tinanong niya kung paano nangyari ang sugat ni Muwi. Ikinwento ni Muwi na nakaharap niya ang isang serial killer. Nagulat ang Iron Mountain Fist King at tinanong kung ang tinutukoy niya ay ang matandang halimaw ng 100 mukha. Sinabi ni Muwi na ang mga disipulo nito ang kanyang nakalaban. Hindi makapaniwala si Yanho, akala niya ay matagal nang patay ang matandang iyon.
Hindi niya inaasahang nakapagtago pa ito at nakapagpalaki ng mga disipulo. Tinanong niya kung gaano kalakas ang mga iyon. Sinabi ni Mui na isa sa kanila ay kayang pumatay ng mga first-generation disciples ng Jongnan sect. Nagulat naman si Yanho sa sinabi ni Mui, tinanong niya kung paano niya natalo ang ganitong kalakas na kalaban. Sumagot naman si Mui na sinuwerte lamang daw siya at natalo niya ang kalaban dahil nagkamali ito. Pero sinabi ni Yanho na hindi iyon puro swerte. Ayon sa kanya, dahil iyon sa kakayahan ni Mui. Dagdag pa niya, na maswerte pa rin si Mui dahil nakaligtas siya kahit may ganitong pinsala. Dahil nakipaglaban daw si Mui kahit sugatan ito, sinabi ng Iron Mountain Fist King na gusto niyang suklian ito. Tinanong niya si Mui kung nais ba niyang matuto mula sa kanya. Nagulat si Mui sa alok ni Yanho. Hindi sapat ang kaalaman lang para umunlad sa martial arts. Kailangan itong paulit-ulit na sanayin hanggang maging natural na bahagi ng katawan at isipan. Bukod dito, mahalaga rin daw ang karanasan. Sa lahat ng uri ng karanasan, ang pinakamabilis magpabuti ay ang pagharap sa mga sitwasyong delikado, lalo na yung malapit sa kamatayan. Lumipat ang eksena sa labas, kung saan ay makikita si Mui na tahimik na nakatingin sa kanyang espada. Alam niya na mabilis ang naging pag-unlad niya sa buhay na ito dahil sa mga karanasan niya sa nakaraan nitong buhay. Naalala nito ang taong pumatay sa kanya noon at doon niya muling naisip na walang hangganan ang lakas. Dahil dito, pinigilan niyang maging kampante o mayabang. Ipinaalala niya sa sarili na hindi pa siya ganap na sanay sa espada ng Mount Hua, kaya naintindihan niya na hindi niya kailangan ng bagong teknik. Ang kailangan niya ay mas maraming karanasan. At ang pinakamabilis na paraan para makuha iyon ay ang pakikipaglaban sa mga malalakas na kalaban. Dahil dito, napagtanto niya na ang Iron Mountain Fist King ang pinakaangkop na kalaban para sa kanya sa ngayon. Tinanong siya ni Yanho kung sigurado ba siya sa kanyang ginagawa. Sinabi nito na kahit ang Phantom Swordsman ay sinubukan ang ganitong uri ng pagsasanay, pero agad ding bumagsak matapos ang isang round. Para kay Yanho, parang sinasayang ni Mui ang pagkakataon na matuto sa mas ligtas na paraan. Pero sinabi ni Mui na ayos lang iyon at mas naniniwala siya na mas marami siyang matututunan sa aktwal na laban kaysa sa simpleng pagtuturo. Tinanggap ito ni Yanho at hindi na siya nagtanong pa, kumuha siya ng tindig at sinabi na gagamit lang siya ng lakas na katapat ng antas ni Mui. Inanyayahan niya itong umatake kung sa tingin nito ay handa na siyang umatake. Agad sumugod si Mui at tinira ang braso ni Yanho gamit ang espada, ngunit hindi ito tumalab sa balat ng matanda. Hinawakan ni Yanho ang kamay ni Mui. Itinaas siya at malakas na ibinagsak sa lupa. Kasunod nito ay isang suntok ang binitawan ng matanda. Nagawang makabangon ni Mui at makaiwas, tumalon ito paatras para magkaroon siya ng distansya. Pero bago pa siya makagalaw ulit, biglang lumitaw si Yanho sa harap niya at malapit nang tumama ang suntok sa kanyang mukha. Agad tinipon ni Mui ang kanyang enerhiya sa kanyang palad at ginamit ito para salubungin ang suntok ni Yanho. Hindi man niya ito tuluyang napigilan, pero nagawa niyang baguhin ang direksyon ng suntok nito. Nagulat si Yanho sa ginawa ni Mui, sinamantala ito ni Mui at umatake gamit ang espada papunta sa ulo. Naiwasan naman ito ni Yanho at gumanti ng sipa ngunit nasalag ito ni Mui gamit ang kanyang espada, pero napaatras pa rin si Mui sa lakas ng impact nito. Nanginig ang kanyang kamay dahil sa lakas ng atake. Mabilis siyang kumalma at lumikha ng tatlong after images. Sumugod si Yanho at winasak ang mga ito gamit ang kanyang katawan. Tinamaan si Mui at napalipad, pinilit ni Mui na tiisin ang sakit at naalala niya na sinabi ni Yanho na kokontrolan nito ang lakas, pero pakiramdam niya ay parang hindi ito totoo. Lumipat ang eksena kung saan nagising si Mui sa isang silid. Nakasuot siya ng puting damit at agad tumingin sa labas, napansin niyang umaga na pala. Habang tumitingin sa paligid, may nakita siyang sulat sa tabi niya. Galing ito sa Iron Mountain Fist King. Sa sulat, humingi ng paumanhin si Yanho at sinabi nito na napalabis ang paggamit niya ng lakas dahil matagal na siyang hindi nakakaranas ng ganoong klaseng laban. Sinabi rin nito na ginamot niya ang panloob na sugat ni Mui bilang kabayaran sa kanyang pagkakamali. Ipinaliwanag niya na gusto sana niyang maghintay hanggang magising si Mui, pero kinailangan niyang umalis para humanap ng bagong makakalaban ang kanyang disipulo. Habang naghihintay siya noon, pinag-isipan niya ang laban nila. Pinanggit niya ang teknik na ginamit ni Mui para baguhin ang direksyon ng suntok nito.
Inilarawan niya ito na parang isang walang anyong bulaklak na nagpapakalat ng atake. Hindi niya alam ang pangalan nito, pero naniniwala siyang mula ito sa Mount Hua. Hiniling nito kay Mui na sabihin ang pangalan nito sa susunod nilang pagkikita. Sinabi rin niya na kahit maganda ang teknik, may mga kahinaan ito. Ipapaliwanag daw niya ang mga iyon sa susunod. Bukod doon, gumawa rin siya ng bagong paraan ng pagsasanay para kay Mui. Napansin ni Mui na mas mahaba pa ang paliwanag tungkol sa training method kaysa sa mga kahinaan ng teknik. Bahagyang ngumiti si Mui at naramdaman niya na pinapahalagahan siya ni Yanho. Alam niya na hindi basta-basta nagbibigay ng ganitong klaseng payo ang matanda kaya naunawaan niya na ginagawa ito ni Yanho dahil nakita nito ang kanyang potensyal. Alam din niya na mahirap muling makita ang matanda dahil hindi ito nananatili sa isang lugar, kaya pakiramdam niya ay sinuwerte siya sa pagkakataong iyon. Itinago niya ang sulat sa kanyang damit at pagkatapos, napagdesisyonan niyang huwag sundin ang training method na ibinigay ng matanda. Sa sandaling iyon, pumasok si Mua at nagulat ito na gising na si Mui, tinanong nito kung kailan pa siya nagising. Sumagot naman si Mui na kakagising lang daw niya, kaya sinabi ni Mua na balak sana niya itong gisingin. Nagtaka si Mui at tinanong kung may problema daw ba. Sinabi ni Mua na may mga tao mula sa Zhongnan sect na nasa kanilang lugar kaya agad na naisip ni Mui na may kinalaman ito sa mga mamamatay tao. Sinabi nito na pupunta siya kaagad. Lumipat ang eksena at napunta sa isang gubat na kung saan ay makikita si Yanho na nakatingin sa langit. Sinabi ni Taekang na tila marami itong iniisip mula nang umalis sila sa hot spring. Tinanong ni Yanho kung halata daw ba, sumagot naman si Taekang na hindi ito tulad ng dati. Sinabi ni Yanho na si Mui ang iniisip niya. Pagkatapos, tinanong niya si Taekang kung iniisip pa rin ito ang pagkatalo niya kay Mui. Nagulat si Taekang at tinanong kung paano niya nalaman. Sumagot naman si Yanho na matagal na daw siyang nabubuhay para hindi iyon mapansin. Pinayuhan nito si Taekang na huwag masyadong mag-focus sa pagkatalo at mas mahalaga daw na matukoy nito ang kanyang kakulangan at pagbutihin ang sarili. Tinanggap naman ito ni Taekang at nagpasalamat sa kanyang guro. Pagkatapos, tinanong niya si Yanho kung ano naman ang iniisip nito. Tumingin si Yanho sa langit at sinabing wala naman, iniisip lang niya ang kanyang mga dating kaibigan. Nagtanong si Taekang kung matatawag ba talaga silang kaibigan. Lumipat ang tagpo pabalik sa Shining Radiant Sect. Makikita roon ang mga disipulo ng Zhongnan habang sinusuri ang mga gamit na nakuha mula sa kanilang mga kasamahan. Agad nilang nakilala ang simbolo ng Big Dipper na nakaberde sa kanilang kasuotan, pati na rin ang mga espadang dala ng mga ito. Walang duda na ang mga iyon ay pag-aari nina Ilson, Ilmo at Ilhun. Lumapit ang dalawang lalaki kina Mui at sa kanyang mga kasamang disipulo. Ang lalaking nasa unahan, kasama ang kanyang kasamahan, ay magalang na yumuko at humingi ng paumanhin. Sinabi niya na ang sinapit ng kanilang mga kasama ay bunga ng kanilang sariling pagkukulang. Nagpakilala ang lalaki bilang Il-hyun at nagpasalamat ito kay Mui at sa buong Shining Radiant Sect sa pagkakahuli sa mga salarin. Bilang kinatawa ng kanilang pinuno, taos-puso niyang ipinahayag ang kanilang pasasalamat at tiniyak na hindi kailanman malilimutan ng Zhongnan Sect ang tulong na kanilang natanggap. Bilang tugon, magalang ding yumuko sina Mui at ang kanyang mga junior bilang pagpapakita ng respeto. Matapos kunin ang mga gamit ng kanilang mga kasamahan, nagpa siya ang mga unang henerasyong disipulo na bumalik na sa kanilang sekta. Nagpaalam sila at hiniling ang ligtas na paglalakbay ni Mui at ng kanyang grupo. Nagpasalamat naman si Mui at hiniling ding maging maingat sila sa kanilang pagbabalik. Dahil wala na silang ibang kailangang asikasuhin, napagdesisyonan ng grupo na sulitin muna ang pagbisita sa hot spring bago bumalik sa Mount Hua Sect. Ngunit bago tuluyang umalis ang mga disipulo ng Zhongnan, may sinabi ang isa sa kanila kay Mui na agad nagpabago sa kanilang plano. Sinabi nito na malapit nang idaos ang six-fold combo sword competition. Umaasa raw siya na may matututunan ang kanilang ikalawang henerasyon mula sa laban na iyon. Dagdag pa niya, inaabangan na niya ang mismong kompetisyon. Pagkasabi nito, tuluyan na silang umalis. Napatigil si Mui nang marinig iyon. Maya-maya, tinawag siya ni Mua at sinabing tapos na ang lahat, kaya maaari na daw silang dumiretso sa hot spring. Ngunit iba ang naging sagot ni Mui. Sinabi niyang kailangan na nilang maghanda para umalis. Nagulat si Mua at agad na nagtanong kung bakit. Ipinaalala niyang kanina lamang ay napag-usapan na nilang magpapahinga muna sila.
Nag-aalala rin siya dahil baka hindi pa tuluyang magaling si Mui. Sumagot naman si Mui na tama ito, ngunit mas mahalaga daw ang nalalapit na kompetisyon. Kailangan daw nilang maghanda. Ang Six-Fold Combo Sword Competition ay isang tradisyonal na kaganapan na idinaraos upang patibayin ang ugnayan ng Zhongnan Sect at Mount Hua Sect. Tinawag itong ganoon dahil pareho nilang ginagamit ang Six-Fold Combo Sword Technique bilang pundasyon ng kanilang martial arts. Sa mundo ng martial arts, ang isang teknik ay hindi lamang basta paraan ng pakikipaglaban. Ito rin ay sumasalamin sa pilosopiya, prinsipyo, at pagkakakilanlan ng isang sekta. Dahil dito, itinuturing na puso ng kanilang identidad ang kanilang pangunahing teknik. Marami ang nagtatanong kung bakit magkapareho ang pundasyong teknik ng dalawang sekta. May ilan na naniniwalang iisa silang sekta noon bago nagkahiwalay. May iba namang nagsasabing magkaibang sekta sila na naturuan lamang ng iisang guro. Ngunit hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang tunay na kasaysayan nito. Sa kabila nito, hindi mahalaga ang pinagmulan. Ang mas mahalaga daw ay ang magandang relasyon na nabuo sa pagitan ng dalawang sekta. Sa halip na magagawa ng karangalan, pinili nilang magtulungan at palakasin ang isa't isa. Dito nagsimula ang kompetisyon. Dahil ang layunin nito ay kooperasyon at pag-unlad, tumagal ito sa loob ng maraming taon. Dahil dito, lalo pang lumawak ang impluwensya ng dalawang sekta sa Jiangho. At para sa karamihan, hindi naman. Talaga mahalaga kung sino ang mananalo o matatalo. Habang naglalakad sila sa kagubatan, muling nagsalita si Moa. Tinanong nito si Mui kung bakit kailangan pa nilang magmadali sa paghahanda gayong may pagkakataon naman silang makapagpahinga muna sa hot spring. Hindi makapaniwala sina Muchol at Mujin na nagrereklamo pa rin ito. Diretsahang sumagot si Mui at sinabing gusto niyang manalo. Agad namang natahimik si Moa. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, ibinahagi ni Moa ang isang bagay na narinig niya mula sa mga disipulo ng Shining Radiant Sect. May bago na raw palayaw para sa kanila. Nagtanong si Mujin kung ano iyon. Ngumiti si Moa bago sumagot, tinatawag na raw silang Mount Hua Four Flowers. Ibig sabihin nito, kinikilala na silang apat bilang mga disipulong may pangalan na sa Jiangho. Tuwang-tuwa si Moa nang marinig iyon, ngunit pinaalalahanan siya ni Mujin na huwag masyadong matuwa. Kapag mas maraming nakakakilala sa kanila, mas marami naman dong matang nakabantay. Pagkasabi nito, biglang huminto si Mui. Napansin ito ni Muchol at agad na nagtanong kay Mui kung bakit. Tahimik na sinuri ni Mui ang paligid at napansin niyang may kakaiba sa daan na tinatahak nila. Alam niyang maraming maaaring nagmamasid sa kanila kaya sinadya niyang piliin ang mas tahimik na ruta. Ngunit habang tumatagal, pakiramdam niya ay masyadong maayos ang kanilang paglalakbay. Parang may sadyang gumagabay sa kanilang direksyon. Mabilis siyang nag-isip at napagtanto niyang may dalawang posibilidad ang pumasok sa kanyang isip. Una, baka nagiging sobra lamang siya sa pag-iingat. Ikalawa, maaaring bihasa ang taong nagmamanman sa kanila. Naalala niya ang muntik na nilang ikapahamak noon dahil sa kakulangan ng pag-iingat at ayaw na niyang maulit iyon. Kaya agad siyang nagdesisyon. Sinabi niyang babalik sila, nagulat ang kanyang mga junior. Nagtanong si Moa kung bakit, lalo na't si Mui mismo ang nagsabing kailangan nilang magmadali. Nag-aalala rin siya kung may masama ba itong nararamdaman. Ngunit sinabi ni Mui na maayos siya. Lumapit naman si Muchol at sinabing kaunti na lamang ang oras bago lumubog ang araw. Kung babalik sila, kailangan nilang kumilos agad. Tumango si Muay pagkatapos, sinabi niya kay Moa na sumunod na lamang dahil wala na itong ibang pagpipilian. Alam ni Moa na wala rin siyang magagawa, kaya napilitan na lamang siyang sumunod. Pagsapit ng gabi, makikitang nagpapahinga ang grupo sa paligid ng apoy. Isa-isa silang nakatulog ngunit maya-maya, biglang nagising si Mui. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang espada at tila may naramdaman ito. Maingat siyang tumingin sa gilid at doon, nakita niya ang isang baboy ramo na tahimik na nakatitig sa kanya. Bahagya siyang nagtaka at hindi niya inaasahang may ganitong hayop sa lugar na iyon. Ngunit habang nakatuon ang kanyang pansin dito, may isa pang presensya na hindi niya agad napansin. Sa itaas niya, nakapwesto ang isang assassin na nakasuot ng hood at tahimik itong naghihintay at handa na itong umatake. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel.